Good morning, good afternoon, and good evening. I am Giselle Carbonilla and I'm teaching you what is string methods, built-in function, and modules. First is string methods. String methods are special functions or operations that allow you to work with text or strings more easily. These methods are built into the programming language and can perform various tasks such as searching, modifying, or formatting strings. Para asa man what is it for? Para siya is manipulating text are fundamental data type and you'll often need to change or analyze text. Is mo na siya ang mag-manipulate sa mga text o mga string nimo nga mga sa pa nga mga data type o making text-based programs. Common in tasks like form validation, text parsing, and working with user input. For example, for this code, I'm gonna use Java. First is this, mga atong sundan. And next is ang ato ang data type sa kaning variable text. Ang yang sulod is si hello world. And diri na dayon ta mga string methods or mga pinamanipulate nato ng mga string methods. First is ni is ang kanang ihang original. Next is pag atong i-print out ni siya is nagbutang ko diri kanang lowercase and then gi-plus nako ang atong variable o ang yang string methods kani si to lowercase. And pareha po diri uppercase ang kaninga variable na string ang data type na si hello world. Ako siyang gi-manipulate or gamit ko string methods na uppercase. Or if atong i-run is mauna ni siya mao ni katong original na hello world nga kanira siya original ra. And pag lowercase is gagmay na ka sila ato man gibot nga o kana string methods or atong gi-manipulate. And sa atong uppercase is nidako po siya ato man siyang gibot nga to uppercase nga string methods. So mao ni siya ang kanang pinaka-basic niya nga mga string methods, daghan paglain but kanilang ako ang simple para mas dali masabtan. And next is mo niyang kanong iyahang mga common na string methods nga akong ginaingon na daghan pa no na katong lower, upper, mga replace, strip o find. Sa Java pod is sa tong lower to uppercase, substring, trim, o index. So halos-halos pareha na sila but mas complicated gamay ang Java kay taas-taas. So next is ang atoang built-in functions. Sama ni si built-in function. Built-in functions are functions that come predefined in the language, which means you don't have to write them yourself. They perform common tasks that you will often need, like mathematical operation, data type conversions, or generating random values. Kani si built-in function is kato ni siya mga type nga dili na nimo siya need i-import para ning sa ako ang kaning Python is nato mga wala gid nga mga built-in function is parehan ni random mag-import pa ta aton nga random. So maging ana pa ta para lang magamit si random. Pero if si built-in function is dili na siya need, like example abstract ni len o ni max kasabot mo sa na siya. So is para asa man ni si built-in function, simplifying code. Of course you can use these functions to perform tasks that would otherwise
take a lot of code to write from scratch. So, simplify niyo siya nga code. Like I said na built-in na yun siya sa programming language para sa Python. Para dili na complicated ang inyong pag-code. Dili na kayo taas. And it says boosting productivity. Built-in functions provide ready-made solutions which save time and effort. So as I said nga, mas makasave yung kag time o effort basta magamit lang tayo ng mga built-in function. So mo niya ang mga common niya nga mga built-in function like si len, sa code, si type, si end, si string, si max. Ag sa Java pod is more siya but little complicated lang siya kay lisod-lisod man si Java gamay. And here the example no. So una is nagbutang ko variable nga num. Ang sulod niya is negative 10. Nagbutang ko rin variable nga nums na nag-list ko og 3, 7, 1, 5. Integer lang atong gamiton. So first is nag-print ko katong absolute value. Muna si absolute. Si abs nga built-in function. Kaya si num dayon nga variable. Para makuha nato ni siya sa sulod ni num. Sulod man ni num is negative 10. So next is nag-print ko length of the list. Katong sa katas length sa variable nga nums. Ano yung nag-list man ni dire. Bigla nakabuok na ang length. And next is ang maximum value. Ang built-in function niya is si max. O kuan po dire o nums nga variable 3 nagpuka po. And if ato nga siyang i-run is mo na magawas. So ang absolute value sa 10 negative 10 is nahimo siya positive 10 because absolute value man gamit man tao built-in function nga absolute. Next is si length of less ang katas-on o ang length sa isa ka less. Ano yung atong less? And as you can see, upat na sila kabuok. So ang mabutang yun diri is 4. And sa atong maximum value naman is pinakataas nga niya o max niya nga value is 7. So morning 7 tayo. Here libog ito lang alisdan 8 input siya kay mao man ang max nga value sa sulod ni nums or sa list. And sunod na to is si modules or class. Modules are separate files or libraries that contain collection of functions and variables that you can import into your program. Instead of writing everything from scratch, you can use external code that's already written and tested. So, sa akong ingon ganina is if si value built-in function is build na siya daan, is na siya daan dito nga programming language. Si module naman is kinahanglan pa nimo siya i-import. Like, diyan nagamit ko Java. Akong gi-import is si scanner, Java util scanner. Ay para makagamit ko o user input ang itong built-in function niya. Pero una is dapat maggamit tao scanner, dapat mag-import ta para magamit to si user. So, if dili ta mag-import o kanang isa ka module is dili nimo siya magamit. And there is ang katong module is ako siyang gipanganlan og IO. Dapat magamit is IO next line mo siya. So, if ato na siyang i-run, so dapat po ang imo scanner
or imong gi-import nga module nga scanner, for example, is kailangan na siya i-close kaya para ang paggamit. Next is hinarana na to is itong scanner itong gigamit siya para makahimuta og user input. So built-in function, and nagamit na nato siya kaya ang sa scanner is lima na siya built-in function, kinanglan may ginagawa siya import. So I said again, so pag mo siyang i-run is mag-enter a text. Next is pag ato na siya press ang enter is kanina po siya ang ma-print ang you entered nga ako siyang gi-plus sa katong variable na user na mo tong user input. Pag print ana is dito na dayon sa katong unsay sulod anin niya nga variable sa kanita ay tuod kay ang data type is string ang gamit kay para string siya. So if ato ning i-press enter mugawas na dahil nga say you entered na class na ako si user, ang katong sulod ni user is and akong pangalan, and yeah, mo to siya ang modules na ako ang gidin mo para asam gid siya para ma-reuse ang code. Modules allow you to use pre-written code for specific tasks like connecting to databases, working with files, or generating random numbers. Kani si random, pwede po natin may mga module like mag-import tao random dili si scanner, pero ako lang mas dali si scanner i-demo. So next is organizing your code. You can break your program into smaller, manageable parts by importing modules. Mas nindot siya pag magamit ka og mga modules para mas dili na kayo magkuha og time consuming, o mas dali nimo or organize nimo ang code. Dili na ka maghimo og taas. And mauni ang mga common modules sa Python, si random, COS, SYS, o data. Sa Java naman is si scanner, string builder, o si file. Ang summary ani niya is Python and Java both support powerful string methods. Built-in function make busy tasks easier. Mas dali. And modules and classes help organize code. Mas dali gid ang imong mga code if naani sila. Mas dali na nimo sila ma-organize or para madali imong isa ka code or isa ka project nga gihimo. And that's all for our discussion about string methods, built-in function, and modules with Java and Python. Thank you and goodbye.